Sir! Sir! Nakikita niyo ba? Nakikita ko? Ang bagong wombo combo. Eto na. Giant Arrow! Rocket Backpack! Wow! Sarap! Sabi na nga bang sarap? Another Rocket Backpack and Giant Arrow combo. Tignan natin with Mass Dragon Riders. Ay hindi! Sa kabila! Okay, quick spells! Quick spells! Patay ang mga mosquitoes. Okay. Oy! May wombo combo si Gako, guys. Okay, Rocket Backpack, Giant Arrow combo. Okay, ito na. Quick spells. Uy, Rocket Backpack agad, Giant Arrow. Wow. Grabe naman si Stars. Yung accuracy, diretso-diretso. Yo, what up guys? Another day, another clash. Ang laban natin ngayong gabi ay F-Ching number 1 versus EG Goliath. Ito ay Vortex Lunatic League Season 2. Players dito ng F-Ching ay si Mock FC, si Nian, si Shia, si Shian, and si Frosty. Sa EG Goliath naman ay si Sonson, si Meteor, si Andu, si Negi, and si Takenoko. Good luck, both teams. Guys, upper bracket pala to. Okay, eto na. First attacker from F-Ching number 1, si Frosty. Good luck. Good luck para kay Frosty. Okay. Meron siya ditong mass throwers and totem spells. Okay. Here we go. Mass throwers. Si Warden ay naka-life gem, rage gem, dragon dog, fireheart, stand blaster, queen, magic mirror, action figure, si King, snake bracelet, spiky ball. Tignan natin kung anong plano ni Frosty dito. Okay, China versus Japan ang laban ngayong gabi. F-Ching, Chinese, EG Goliath, Japanese. Pinoy, panis. Charot lang. Okay, log launcher yung gamit niya ditong siege machine. Zoom out natin. Okay, nag-activate na yung Phoenix kay Dragon Duke. Sayang, hindi pa niya nakuha yung air defense dito. Bumaba yung Dragon Duke niya. Okay, okay. Zoom out, zoom in natin dito. Gumamit siya ng Envy. Uy, namatay yung kanyang Grand Warden! Aray ko! Namatay yung Grand Warden dito ni Frosty. Isang revive spell lang yung meron siya. Isang revive spell lang ang meron si Frosty dito. So, kailangan niyang gamitin to. Tingin ko kay Grand Warden. Ayun, good decision para kay Frosty. Okay, meron pa namang Magic Mirror action figure yung queen niya dito. And marami pa siyang spell support. Kailangan niya makuha yung Town Hall dito. Ay, grabe, multiple Headhunters and Ice Golems. Yung naman dito ng CC ni Andu. Okay, okay. Okay, nakuha naman niya yung Town Hall dito. Pero makakadepensa tong base ni Ando dito. Masasandwich na yung mga remaining troops dito ni Frosty. Ayan, namatay na yung kanyang Archer Queen. So, ilang pirasong throwers na lang yun nandito. Ano ito, Frosty? Ano yun? Ice Golem ba ng kalaban yun? Hindi ko napansin. Pero, dalawang pirasong ano na lang to, sir. Makakadepensa. Di authentic Japanese, hindi blurred. Blurred siguro. Okay, nice try lang para kay Frosty. And nice defense para kay Andu. Andu. Ano yan, boss? Si Aussie? Hindi, Roblox to, Roblox. Magandang gabi, mga walang bitaw. Uy, buti na lang hindi umabot si Charlie, guys. Boss, miss mo ko? Hindi. Sinabi ko bang miss kita? Ha? Peng Galaxy. Para matuwa ako sa'yo, Charlie. Okay, ito na. First attacker from EG Goliath. Si Meteor. Good luck. Meron siya ditong Super Bowlers. Uy, maraming salamat sa napakaraming roses. Chef Ton, shoutout sa'yo. Thank you sa super duper daming roses. Okay. Dragon Duke. Uy, wala tayong Rocket Backpack. Okay, okay. Super Bowlers ang plano dito ni Meteor. Si Warden ay naka-Eternal Tomb Rage Gem. And then si Queen Magic Mirror action figure, si Dragon Duke, Fireheart Stand Blaster, and si RC ay naka-Seeking Shield, Rocket Spear. Okay. Meron siyang Raven dito sa kanyang Dragon Duke. Wow. Interesting. Raven. So malamang si Dragon Duke sa left side, promise. May Raven eh. Ito yung maraming storages and Town Hall eh. Dito yan, Dragon Duke. Hindi! Ano yan? Para saan yung Raven? Bahala ka. Sige, eto na. Recall back. Para sa kanyang Queen and Warden. Log launcher yung gamit niyang siege machine dito.
purpose niyan para ma-open up yung walls dito papuntang lava launcher and magkaroon ng access eventually ang mga super bowler sa gitna. Okay, nag-pop na siya dito ng Rocket Spear Seeking Shield. Pang counter funnel. Puri ko. Sakit ng lava launcher. Okay, ayun, sa may taas yung kanyang Dragon Duke na naka-Raven. Okay. Saan galing yung Super Minions? Okay, Super Minions yung laman ng kanyang Log Launcher. Wow, kakaiba to ha. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Grand Warden and then Rage Spell. Kaya lang, medyo natatraffic dito yung Super Bowlers sa mga Lava Pops. Okay. Ang ganda. No Raven, sir. W Raven. Okay, Overgrowth Spell sa may bandang ilalim. Nag-pop na rin siya dito ng Magic Mirror action figure. Out of spell support na agad dito si Meteor. Ang laki pa ng mga, ang lawak pa ng base dito ni Shia FC. Ang sakit pa ng back-end defenses, so medyo mahirap to given na wala na siyang spell support dito. Depensa to. Masasandwich na yung mga troops niya dito sa may... Ayun no, grabe. Split second lang namatay yung kanyang Grand Warden. And si Queen susunod na rin. And ayun. Nice try lang para kay Meteor. And wow, huge defense to para sa F-Ching number 1. Mas mababang percentage to. Unlike kay Frosty. Thank you, Chef Ton sa multiple gifts, bossing. Maraming salamat. Maybe you should include your cash G on your live, kuya. Mod na si Ate Cherise. Oo. Warning muna bago mag-mute pag may makulit or spammer. Nakalimutan ko yung iba. Oo. And, yun nga. Timing nyo lang yung mga voice message. Pag after ng mga attack or before ng attack, ganun. Unless important. Yeah. Yan, may pang monitor ka na, Boss Ken. Anong pang monitor? Paano pang monitor? W Raven, abot na abot ng Archer Tower. Hindi ko alam, pero nagulat din ako eh. Actually, akala ko nga dito siya eh, Dragon Duke sa may Town Hall part. Kasi multiple storages dun eh. And then, wala masyadong heavy hitting defense. Except Guardian. Nice try lang para kay Meteor. At least, decent percentage pa rin pala to, 80%. Mas malaki pa yung nakuha niyang percentage kay Frosty. Oo nga, nice. 80%. And then si Frosty ay 75. Aray ko, parang grade ko lang nung high school. Grabe si Chef o Anli Rose. Ay nga eh, maraming salamat kay Chef Ton. Grabe magpaulan ng roses. Okay, eto na. Second attacker dito from F-Ching ay si Mock FC. Good luck. Mock FC. Good luck. Meron siya ditong Root Rider Valkyries. Okay, Dragon Duke. Wala pa rin gumagamit ng rocket backpack, guys. Okay. RC Walk. Wow. Frost Flick ang gamit dito ni Mock FC. So, instead of Rocket Spear or Haste Vial, Frost Flick yung napili niya dito. Dragon Duke, Fireheart Sunblaster. Queen, Giant Arrow. Giant Arrow, sir? Para saan to? Para saan yung Giant Arrow? Okay, si Warden ay naka-Eternal Tomb, Rage Gem. Giant Arrow. Teka lang, para saan yun, sir? Nuhulaan ko eh. Pang support sa Log Launcher. Ganda ng value dito ng RC Walk ni Mock FC. Buhay pa rin dito yung kanyang Spirit Fox. Nicely done. Good start. Okay. Eto na. Double Ice Golem sa Root Rider. Wow. Double tap ang ginagawa ni Mock FC dito. Okay, yun na nga. Giant Arrow and then, malamang Log Launcher? Hindi, Troop Launcher yung gamit niya. Hindi ko gets bakit Giant Arrow, sir. Pero, sige, okay. Okay. Uy, sarap! Meron ditong Royal Champion. Walang nagawa yung ano doon, Lava Pop. Okay, ito na yung kanyang Dragon Duke sa may left side. Nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Okay, nice. Maganda yung pating dito, ha. Kaya lang, medyo yung RC. Hindi, actually, maganda yung pwesto ng RC dito. Makukuha niya dito yung mga defenses sa may middle part. Pwede na siya mag-pop dito ng Frost Flake. Hindi, grabe. Grabe, hinuhold niya dito yung Frost Flake. Saan mo gagamitin niya? Sa back end? Nire-reserve niya yung Frost Flake dito ng RC para ata dito sa may back end. Especially sa may Revenge Tower. Uy! Actually, napaganda pa yung tornado trap dito. Madedelay yung RC, so mawawala yung Overgrowth Spell. Mahuhold niya ba? Okay, Frost Flake. Wow, grabe naman sa timing, sir. Beautiful Frost Flake. Galing sa RC ni Mock FC. Okay, meron pa siya ditong Stun Blaster kay Dragon Duke. Out of spell support na si Mock FC dito.
Okay, beautiful stun blaster. Nadamay dito yung revenge tower. Basag to. Basag to. Basag to, sir. Wow, grabe. Ganda nung timing. Sobrang sulit. Sobrang ganda ng spell management, skill management dito ni Mock FC. Teka lang, baka ma-jinx ko ba? 27 seconds. Hindi, abot yan. Grabe, ganda ng timing. Guys, kita niyo yung timing? Ganda ng pagkaka-timing niya ng mga spells and abilities ng heroes niya. So, nice. Very high-skilled player si Mock FC. Kita ko yan, 3-star mo yan, sir. Nicely done. Nice hit from Mock FC using RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Wow, masesecure dito ng FG ang first 3-star of the match. Okay, second attacker from EG Goliath, si Sonson. Mukhang galing siya sa team ng Olexid Naka-EX. Ay, hindi. Oo, EX yung ano yun eh. Anyways, good luck para kay Sonson. Meron siya ditong Zap Throwers. Okay, wala pa rin naka-rocket backpack. Zap sa middle part. Wow, perfect tile. Nicely done. Good start para kay Sansan. Beautiful Zap Quick. High value Zap Quick. Okay, si Queen ay King. Uy, Fireball? Okay. Zap Fireball pala yung baon dito ni Sansan. Okay, hindi ko agad na-check yung kanyang Grand Warden. Okay, good start. Grabe, ang laki agad ng mga nawalang defenses dito sa base ni Frosty. Okay. Warden, naka-Fireball Rage Gem, Queen, Magic Mirror Action Figure. Si King ay naka-Spiky Ball, Sneak Bracelet, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Oy, thank you. Grabe, sobrang daming roses niyan, Chef Ton. Thank you. Baka pwede na ako magtayo ng flower shop niyan. Wala pa bang relapse dyan? Wala. Hindi pa ba tapos? Di naman lag. Hindi ko alam bakit ganun, no? Yung iba naglalag, yung iba hindi naglalag. Hindi ko lang alam, guys. Sorry na. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. 1 minute and 55 seconds. Uy, ano yun? May naririnig ako sa taas. Naka-Spirit Fox yung kanyang Barbarian King dito, Spirit Fox. Teka lang, actually medyo delikado to para kay Sonson eh. Kasi yung Town Hall part ay medyo malayo. Ang mangyayari dito, paikot yung throwers niya dito. Dito. Teka lang. Okay, eto na. Problem solved. Log launcher yung gagamitin niya pala dito. Kailangan niya ma-counter funnel agad dito sa may monolith part. Okay. Problem solved. Yung pala yung plano niya. Okay, sorry. I judged too early. Uy, yung warden mo, sir! Yung warden mo, sir! Okay, beautiful totem spell. Nice reaction. Kaya lang yung mga throwers niya dito, busy pa sa lava pops. Naku, lalabas pa ata to. Aray ko! Uy, babalik. Ayun, sakto. May pumunta sa gitna, guys. Okay, nice recovery. Kaya lang yung oras niya dito. Sobrang laki na ng kinain na oras. Okay, nagbigay pa ng mini rage spell dito yung death ng Super Valkyrie. Meron na lang siya dito ang isang totem spell. Ito na si Dragon Duke sa may left side. Okay, beautiful Stun Blaster. Kaya lang yung king niya dito, nategi na yung queen. Meron pang magic mirror action figure, kaya lang nagwo-walling pa. Okay, meron siyang ice golem dito sa may bandang gitna. Maganda yung magkaka-frozen dito. Ay, hindi inabot yung speeder. Okay, 32 seconds remaining. Meron pa siya ditong magic mirror action figure kay queen. Ipapop niya na ata dito. Okay, na-force yung ability. Last totem spell ginamit sa may bandang taas. Namatay yung kanyang Grand Warden. Ay, hindi, sorry. Hindi pala, ito pala yung Grand Warden. Sorry. 19 seconds remaining. Wala pang tumitira sa may Town Hall part. 15 seconds remaining para kay Sonson. Nako, distracted pa dito yung mga throwers. Okay, ito na. Binabanatan ng Town Hall dito. 10 seconds remaining. Aabot ba, sir? Aabot ba? 7, 6, 5, 4, 3. Ayun lang, sir. Meron palang building sa may ilalim. Sayang. Nice try lang para kay Sansan. Meron palang mga naiwan na buildings doon. Wala siyang pang clean up troops. Rico, nice try lang. Lamang ang F-Ching. Uy, same percentage. Pero lamang ng piso ang F-Ching. Okay, ito na. Third attacker from F-Ching ay si Shia FC. Okay, Dragon Duke, wala pa rin talaga. Mukhang hindi sila interested sa rocket backpack, guys. Ang F-Ching dito ay stick sa kanilang mga comfort strat. Okay. Oy, maraming salamat sa roses, Marky Argiola. Okay, si Dragon Duke ay naka-Fireheart, Stun Blaster, King, Stick Horse, Giant Gauntlet, Queen, Magic Mirror Action Figure, si Warden, Life Gem, Rage Gem. Okay, Thrower Strat ang baon ng F-Ching dito ngayong gabi. Ewan ko lang pagdating kay Nian, Si Nia ng, alam nyo na, the number one Electro Dragon user.
Tingnan natin kung may magbabago pa. Okay, nag-drop na siya ng king dito sa may left side. Nag-pop na agad siya dito ng giant gauntlet. And si queen sa may lower left side. Okay, nice. Naka-phoenix dito yung kanyang king. So, matatapos yung duration ng giant gauntlet dahil dun sa phoenix. Log launcher yung gamit ng siege machine dito para magkaroon ng access yung mga throwers niya sa may tunnel part eventually. Okay. Meron ditong fire splitter, nakabuga. Ang dami niya pang spell support dito ah. Okay, medyo natatraffic lang dito yung mga tropa pits niya. Uy, binubugbog na si Queen. Okay, nag-pop na siya dito ng magic mirror action figure. Tornado trap activated. Nice, nabutas na dito yung wall papuntang town hall. Rocket balloons and ice golems yung laman dito and super Valkyrie. Wow, maganda yung pagkaka-frozen dito ng ice golem. Yun na nga, nadamay dito yung multi-IT and guardian. Okay, nagbigay. Wow, ang ganda ng... Uy, puntahan nyo kaya yung mini rage spell. Sir, ayaw puntahan? Okay, ginamit niya na yung revive spell dito kay Dragon Duke. Ayaw puntahan ng throwers dito yung mini rage spell ng Super Valkyrie. Ayan na. Ang ganda. Saka pinuntahan kung kailan tapos na. Okay. Totem spell sa may monolith and skeleton spell pang distract para may pang suporta kay Dragon Duke. Okay. Meron pa siya ditong free spell and invi spell. Mahaba pa yung oras ni CFC dito kaya lang. Teka lang ha. Okay, free spell sa may monolith. Kailangan niyang buhayin dito yung Dragon Duke. Mukhang dito na rin kay Dragon Duke i-invest yung invi. Oh, okay. Meron pa pala siyang stun blaster, hindi ko napansin. Sir, looking good para kay Shia FC. 44 seconds remaining, meron pa siyang invi dito. Okay, ginamit niya yung invi kay Warden. So, importante kasi talaga yung life and rage aura na binibigay ni Warden dito para medyo mas mapabilis yung kanyang paglilinis dito. 33 seconds remaining, wasak to. Uubusin na ni Dragon Duke lahat to. Wow, makakasecure na naman dito ng another 3-star ang F-Ching number 1. Grabe, sir. Palo. Wasak. Another 3-star. Galing kay Shia FC. Nicely done. Nice hit from Shia FC. Pwede pala i-reserve yung skill ng hero kahit mamatay. Yes, ibig sabihin naka-off yung kanyang hero ability. Nasa settings yun. Punta kang settings, more settings. And Etong automatically use abilities in KO, i-off mo. Pag naka-off yan, mamamatay ng rekta yung hero mo, hindi magagamit, hindi mo consume yung ability. So, pwede mong gamitin kung i-revive mo. Okay, anyways, eto na, next attacker from EG Goliath ay si Takenoko. Eto na, Dragon Riders! Sir, Rocket Backpack. Kala ko Rocket Backpack na Okay, Dragon Duke ay naka-Fire Heart Stun Blaster. Si MP naka-Meteor Staff, Dark Orb, Queen, Action Figure, Magic Mirror. Warden ay Healing Tomb, Eternal Tomb. Okay, Masked Dragon Riders. Ang baon ni Takenoko dito. Max level, nakakatakot yung lava launcher. Pero may advantage dito yung dala niyang troops. Kasi nga, air troops. So, exempted sa lava launcher. Archer Queen lang ang possible tamaan ng lava launcher dito. And then yung ibang mga ground extra troops niya. Saka si Frosty. Okay. What's next? Archers. Teka lang. Tingin ko ine-expect niya makuha yung Revenge Tower or yung multi-ID para makapag-form ng magandang funnel. Kaya lang hindi nangyari. Umangat yung kanyang Dragon Duke. Okay, sige. Ito na yung kanyang mga Masked Dragon Riders sa left side. With Inferno Dragons. Okay, maganda yung pating. Kaya lang pagdating dito sa may... Mag-i-split yan dito eh. Possible mag-split. Hindi. Okay, nice. Maganda yung pating, guys. May snipe pa ng isang Dragon Rider doon yung multi-IT. Okay. Looking good to para kay Takenoko. Overgrowth spell sa may Fire Splitter sa right side. Okay, super minions yun naman ng kanyang Siege Barracks. Okay. Maganda. Looking good to actually. Tignan na lang natin kung paano niya i-manage dito yung mga remaining spells niya. Okay, ginamit niya na yung revive spell dito kay Dragon Duke sa may upper part. Grabe, binurst dito ng super minions yung Guardian kasama ng Inferno Dragon. Nicely done. Yung Warden niya dito ay low na pero wow, napakagandang Dark Orb galing kay MP. Si Dragon Duke dito ay pinipilit niyang isuportahan. Last totem spell ginamit niya na dito kay Archer Queen. Okay, may snipe na Dragon Duke na dito in defending Archer Queen which is good. Marami pa siya ditong totem spell. Basag to. Teka lang, basag ba to?
Pag namatay yung Dragon Duck dito, medyo bababa yung chance niya. Pero pag hindi namatay yung Dragon Duck dito, lista mo na to. Ang dami niya pang spell support, basag. Yun na nga, sabi ko na eh. Ganda, nicely done. Para kay Takenoko. Ganda, dito pa lang kita mo na yung timing eh, yung patting. Yung patting ng Dragon Riders niya dito, pagdating sa may mismong Town Hall part, ang ganda. Kumbaga meron na agad, umangat na agad yung chance niyang mat-restore yung base niya na dito ni Nian. Wow! Nicely done from Takenoko using Mass Dragon Riders. GG's. Boss Ken, alin po ang masarap, aso or daga? Hindi ko alam eh. Kasi hindi pa ako nakakakain ng parehas. Ikaw na lang ang tumikim, boss. Tas balitaan mo ako kung ano mas masarap. Dali na maka 3 stars simula nang mawala yung Bambahay. Hindi rin eh, boss eh. Okay, eto na. Si Nian. Next attacker. Oy! Hindi Electro Dragons ang dala ni parang Nian ngayon. Instead, Hydra. Mass Dragons with Dragon Riders. Sir! 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 Nakikita nyo ba? Nakikita ko? Ang bagong Wombo Combo. Eto na. Rocket Backpack with Giant Arrow. Okay, sir. Nian? Ayaw mo sa E-Drag ah. Tignan natin. Ang pinaplano ni Nian dito. Malamang eto yan. Monolith, 2 Power Speeders, Multigear. Ewan ko lang or pwede rin itong ilalim. Pwede rin itong ilalim. Actually, pwede lahat ng corners dito. Okay, yan na. Quick Spells. Giant Arrow! Rocket Backpack! Wow! Sarap! Sabi na nga bang sarap? Okay! Rap sa Doodle sa nakuha ang value dito ng kanyang Giant Arrow Rocket Backpack. Wow! Ito na yung kanyang mga Hydra, Dragons and Dragon Riders sa may lower right side. Okay, grabe. Laking value agad yung nakuha ng Giant Arrow Rocket Backpack combo doon. Tignan natin kung makakalusot si Nian dito sa mandang ilalim. Ito lang may mga pinakamasakit na defenses. So pag nakalagpas siya dito, sayang hindi pa tinamaan yung Revenge Tower, pero okay, tinamaan naman dito yung defending Guardian ng kanyang Dark Orb. Problem solved, na takedown din agad dito yung Revenge Tower. Okay, meron pa siya ditong Revive Spell. Totem Spells, 2 piraso pa. Marami pa siya ditong Dragons and Dragon Riders. Eka lang. Meron pa siya ditong Flame Flinger sa taas, guys. Malamang Super Minions yung laman niyan. Okay, ito yung tutukan natin. Meron siya revive spell dito. Buhay yung Dragon Duck. Sumama na rin sa mga tropa. Looking good para kay Nian. Okay. Ang haba pa ng oras niya dito. Makukuha niya na yung tunnel dito. Basag, sir! Basag yan. Malabo makadepensa to. Meron pa siyang totem spell dito. Pang distract ng air defense. And meron pa siyang revive spell dito. Meron pa naman yung flame flinger niya. Wow! Nicely done. Another 3-star to para sa F-Ching number 1. Grabe, husay talaga ni Nian gumamit ng air troops, guys. Pero pag gumagamit siya ng ground troop, laging sablay eh. Nakita ko nung gumagamit si Nian ng mga throwers, low percentage, sablay. Pero pag sa air troops talaga maaasahan tong player nila na si Nian. Wow, nicely done. Beautiful attack from Nian using Mass Dragon Riders and Dragons with Rocket Backpack and Giant Arrow Wombo Combo. Nice one! Ganda. Ginanon lang yung base, no? Ganda eh. Pag ganun, no? Ganda ng value ng Giant Arrow and Rocket Backpack. Okay, ito na si Andu. Next attacker from EG Goliath. Again, kailangan nila ditong maka 3-star. Ito na pala. Nasa bandang dulo pala ang mga taga-combo nila. Another Rocket Backpack and Giant Arrow combo. Tignan natin with Mass Dragon Riders. Okay, tignan natin. Ito na nakikita ko dyan eh. Monolith, Lava Launcher. Ito, mga parte dito. Okay, tignan natin. Ay, hindi. Sa kabila. Okay, Quick Spells. Sir. Patay ang mga mosquitoes. Ang mga butterflies sa gilid-gilid. Ano? Hindi ka magpapaliwanag? Ha? Hindi ka magpapaliwanag? Oh, ito na yung kanyang mga Dragon Riders sa may upper left side. Kailangan niya ma-secure dito at least yung 2-star. Tignan natin kung kaya pa makarecover dito ni Andu. Given na sumablay yung kanyang combo dito. Si MPI meron pa namang Dark Orb.
Pero masakit yung mga remaining, yung mga back-end defenses dito ha. Tignan natin. May chance pa naman to. Tignan natin. Hanggat hindi tapos ang laban, sir, huwag kang susuko. Okay, Reiko! 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 Hoy! Ulo ko! Naglaho lahat ng mga air troops and heroes sa taas. Kinain lahat ng mga seeking air mines and multiple air bombs. Okay, revive spell ginamit kay Dragon Duke. Kaya lang makakadepensa ng matindi ang base ni Tian dito. Sayang, sir. Sayang. Nagkamali dito si Andu. Nagkamali siya ng giant arrow. Hinangin. Highlights yan. At least nag-set ng funnel. Oo nga. Yun nga, wala, ganun talaga guys eh. Minsan, kumbaga, expect the unexpected, di ba? Hindi naman niya gusto mangyari yan. Pero, yun nga. Medyo inalat si Ando dito. Nice try lang, sir. Ganun talaga. Medyo, hindi ko alam kung ano nangyari, sir eh. Pero, nice try lang. Nice try lang. Ganun pala mag-clear ng gilid. EQ pa lang tabingi na. Lala, sakit dyan. Mali lapag ng EQ. Mali ba yung lapag ng EQ? Nako, delikado na dito ang EG Goliath. So, okay lang. At least, pag naka 2-star dito yung last attacker ng F-Ching, wala na talaga silang pag-asang makahabol. Last attacker from F-Ching number 1 ay si Xian. Good luck. Meron siya ditong Fireball Super Witch. Nga. Fireball Super Witch. Okay, Rocket Backpack, Giant Arrow. Okay, Fireball. Fireball. Uy, kakaiba to ah. Fireball Super Witch. With combo ng Giant Arrow and Rocket Backpack. Tignan nga natin yung plan ni Xian dito. Okay. Tignan nga natin. Tignan natin kung inspired ba dito si Xian kay Ando kanina. Pero, natin. Okay. Ito na yung kanyang Super Witch sa may kaliwa. Okay. Another Super Witch sa may left side. Zoom out natin kasi baka hindi natin namang makita mga mangyayari dito. Ito na, Giant Arrow. Quick Spell. Rocket Backpack. Uy, hindi na ko... Okay. Siguro, binawasan niya lang talaga yon. Ano na snipe niya doon? Revenge Tower, no? Nakuha niya yung Revenge Tower. So, si Dragon Duke na bahala dito. Hindi, matitegi yung Dragon Duke niya dyan. Okay. Gets. Mamaya na siguro si Dragon Duke dito. I-revive niya. Okay, Log Launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Magkakaroon na ng access dito yung kanyang mga Super Witches papuntang Town Hall. Si King ay naka-Sneak Horse. Giant Gauntlet para mag-counter funnel sa may upper part. Okay. Actually, looking good to para kay Xian ah. Kompleto dito. Buhay pa yung mga Super Witches niya. And yung mga big boys dito. Papunta na sa may Town Hall part. Okay, namatay na yung King niya dito. Yung Queen. Queen, di ka sumama dito. Ayaw mo. Eh di don't. Malamang, dito nyo nauubusin yung spell niyan para kay Dragon Duke sa back end. Revive spell and marami pa siya ditong spell support eh. Tignan natin. Okay, nakuha na yung Town Hall dito. Wow, ang ganda ng pagkakabigay ng mini rage spell dun sa death ng Super Valkyrie galing sa Log Launcher. Okay, ito na si Dragon Duke. Revive spell. Okay, beautiful free spell. Invi. Mamamatay dito yung Grand Warden niya since tinutukan ng multi-gear pero walang problema. Nandito si Dragon Duke. Si Queen mategi na rin. Okay, meron pa siyang invi dito yung totem spell. Kakayanin pa ba, sir? Tignan natin. Okay. Totem spell. Gagamitin niyo pa kay Dragon Duke. Okay. Ay, sayang! Hindi tinamaan yung scatter shot. Mamamatay dito yung Dragon Duke niya. Sayang, sir. Kakapusin pa dito si Xian FC. Sayang. Eto, hindi nyo makiklear itong mga defenses dito sa may bandang taas. So, may ipit na dito yung mga Super Witches niya. Magbo-bowling pa yan, guys. And, eto pa. Isolated pa yung monolith. Yung multi-IT dito. So, okay lang. Panalo pa rin ang F-Ching dito sa laban na to. Yung Volcano, Lava Launcher. Yung CC... nakuha niya yung Lava Launcher. Okay, gets. Oh, okay. Akala ko Akala ko Revenge Tower. Pero yun nga, nice try lang para kay Xian FC. Konti na lang sana to. Pero yun nga, meron pa naman last attack dito ang EG Goliath. Pero yun nga, kahit mga 3 stars sila ay panalo na ang F-Ching. Nice try lang para kay Xian FC. Friends po si Jun at Kenji, spread love guys. Boss, kamukha mo si Daniel Padilla. Daniel Padilla naman ngayon. Meron lang akong banks, Daniel Padilla na. Pagkita yun noo, Sir Kevin. Okay, ito na. Last attacker from EG Goliath. Si Negi. Uy boss, si Negi. Okay, meron siya ditong Zap Throwers.
Warden, Life Gem, Rage Gem, Queen, Magic Mirror Action Figure, si RC, Rocket Spear, Seeking Shield, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Malamang ito yan, sir. Pag hindi ito tinamaan ng Zapquake niyan, kukutusan ko si Charlotte. Pag hindi ito Zinapquake niyan, kukutusan ko si Charlotte. Boss, Zapquake ko na to. Zoom in ko na. Ano? Charlotte, umanda ka, kukutongan kita. Sorry. Daig pa si Nostradamus mag-predict. Okay. Ito na yung kanyang Warden. Sa ilalim. Uso pa ba, boss? Alin? Ayun na, may buntot. Oh, ayun. Si Charlotte, may buntot. Charlotte, tika. Charlotte. 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 Tika. Tika. Maligid ka. Charlotte, nahanap ka ng mga... ayun, Charlotte, oh. Charlotte. Mukha-mukha lang daw muna. Mukha-mukha lang. Okay, nagpop na pala siya dito ng kanyang Seeking Shield, Rocket Spear kay RC. And kasama niya dito si Dragon Duke. Ito na yung kanyang mga throwers. Papuntang upper left side. May naka-ready siya ditong log launcher pero hindi niya pa dinadrop. Okay, ayun na. Hoy, nahabol yung Dragon Duke yung Lava Hound. Sir, may naalala akong ganyan Nahabol yung Lava Hound. Dito yun, parte dito. Nandito yung Dragon Duke. Inabol dito yung Lava Hound. Saan nga ba yun? Guys? Inutang mo na. Jero Clan ata yun. Jero Clan. Okay. Nabutas na dito yung walls. Kakaroon naman ng access yung mga throwers papuntang Town Hall. Meron pa siyang Stun Blaster kay Dragon Duke Okay, Totem Spell sa may Revenge Tower. Meron pa siyang 3 Totem Spells. Uy, maganda yung pwesto ng Dragon Duke. Kaya lang, matutulak ba ng sweeper? Hindi. Pwede na siya dito mag-Stun Blaster. Stun Blaster! Wow, nicely done. Perfect timing para kay Dragon Duke. Pero kailangan niya pa dito ng spell support. Totem Spell para sa Revenge Tower. And yun! Nicely done. Para kay Negi. Okay, nakuha niya na dito yung Town Hall part. Nag-pop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure kay Queen. Last Totem Spell, ginamit niya pa rin dito sa may Revenge Tower para lang kay Dragon Duke. Kaya lang mamamatay na rin siya dito dahil may air defense. And sinabugan ng Giga Bomb. Problema tong Revenge Tower, sir. Binabanatan na si Tatang. Ayan na, si Tatang. Matalino yung Revenge Tower, sir. Ang talino mo. Ang talino ng Revenge Tower. Ayun lang. Kakapusin dito si Negi. At makakadepensa ang base ni Mok FC. Sayang. Boss Ken, bading ka pala talaga. Akala ko nagjo-joke ka lang. Ex mo pala si Mark. Sinong Mark? Sinong Mark? Uy, Charlotte. Kalma ka lang dyan. Huwag ka papansin Kiss mo ako. Hindi kita bibigyan ng samgyup. Ka pala. Hindi kita bibigyan ng samgyup. Hindi mo ako makukuha sa paganyan-ganyan mo, girl. Hindi mo ako makukuha sa paganyan-ganyan mo, girl. Ano? Hindi. Wala ka na, Hindi mo makukuha sa paganyan-ganyan mo. Hype ka. Subscribe po tayo sa YT ni Boss Ken para magka-creator code na po siya. Oy, maraming salamat, Azur or Ezer. Pero yun nga, nice try lang para kay Negi and congratulations sa F-Ching number 1 for winning this round against EG Goliath dito sa Vortex Lunatic League Season 2. So sila yung magpo-proceed next sa may upper bracket. Good luck. So mukhang babagsak ang EG Goliath sa lower bracket. Di pa naman sila laglag sa tournament. Babagsak ang EG Goliath sa lower bracket. Yun. GG's. Ang magkalabang ngayong araw ay Crewe Esports versus Zeus Esports. Ito ay Vortex Lunatic League Season 2. Winner bracket 1. So upper bracket to. Players dito ng Crewe Esports ay si Logan, Flaming Dragons, Pancake is here, si Drav, si Mike Storm. And sa Zeus Esports naman, si Stars, Ryuta, Yata, Gaku, and Kazuma. Former Queen Walkers / Navi / World Champs. Good luck, both teams. Tatandaan kita, Gorang. Charlotte, isa pa. Pipertoin, teka, mag-iinit ako ng mantika. Deep fry ka sa akin. Sabi ko sa'yo, yun tamo. Di na nakarinig siya, deep fry ko siya Okay, eto na, si Ryuta nga. First attacker from Zeus Esports ay si Ryuta. Okay, mass throwers. Totem spells ang baon niya dito. At saka, may papampam. Okay, Charlotte? Huwag ka muna, mamaya na tayo. Relax ka muna dyan. Okay, eto na, throwers. Si King ay Uy! Kakaiba to Rage Vial and Stickers? Teka lang, nagkamali ba dito si Ryuta? Or sinadya niya to? Eto na si Dragon Duke sa may right side with
Fireheart, Stun Blaster, and si Grand Warden ay Life Gem, Rage Gem. Queen Magic Mirror action figure. Teka, interesting to ah. Stick Horse, Rage Vial. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Log Launcher yung gamit ng Siege Machine. Ayun na nga, yung king niya nandito sa may upper part. Okay, sobrang bilis. Nagpop na siya dito ng Rage Vial. Oh, ang sakit ah. Ang sakit ng damage ng king. Kaya lang sobrang lambot, sir. Ayun na nga. Sobrang lambot ng king. Wala siyang giant gauntlet. Pero kung naka-giant gauntlet yon, baka medyo tumagal pa since merong damage reduction yung giant gauntlet. Pero hindi ko alam kung sinadya ba yun ni Ryuta or nagkamali siya dito ng set ng equipment. Okay. Anyways, andito na yung mga throwers niya sa may bandang gitna. Ganda ng pagkaka-frozen dito ng Ice Golem. And yung queen niya dito, nakiklear ng mga upper part. Okay, free spell sa may Guardian. Nice. Sakto, doon nakabugay yung Fire Splitter sa queen part. Ang dami niya pang spell support dito. May revive spell siya. Okay, totem spell sa multi-gear. Okay. Makukuha na ng throwers niya dito yung Town Hall. Okay. Actually, looking good to para kay Ryuta. Basag. Teka lang. Meron siyang revive spell para sa Dragon Duke malamang. Okay, skeleton spell pang distract sa Monolith. Eto na si Dragon Duke. Ginamitan niya ng revive spell. Meron pa siya ditong 3 spell support. Okay. Totem spell ginamit niya dito sa may Monolith and air defense. Si Queen namatay na. Throwers niya dito. Buhay pa. Si Dragon Duke. Kailangan niyang protektahan dito. Okay. Invi. Nice one. Yung free spell malamang. Dito yan sa Monolith and multi-IT. Okay. Hindi. Sa may Tesla. Gusto niya mabuhay dito yung kanyang Dragon Duke. Wasak, sir. Wasak to. Wow. Beautiful attack. Galing kay Ryuta. Makakasecure agad dito ang Zeus Esports ng unang 3-star ngayong gabi. Ang haba pa ng oras. 40 seconds pa. Wala nang pipigil dito sa mga remaining troops and heroes ni Ryuta. Wow. May booger. Oo nga, may booger. Ay, di ano pa, hanapin nyo dyan. Laging tulog yan. Kung may booger, laging tulog yan si Dragon Duke. Pero buti na lang, nandito na siya sa range ni Grand Warden. So, naka-reach pa rin naman siya. Ayun pala yung purpose nun. Pero yun nga, grabe. Beautiful attack. Good start to para sa Zeus Esports. Nice 3-star by Ryuta. Okay, ito na si Logan. Oy, Hydra! Hindi, mas dragons! Oy, akala ko naka-rocket backpack. Teka lang, RC Charge Dragons! Wow! RC Charge Dragons ang baon ni Logan dito. Good luck! Si RC ay naka-Haste Vial, Electro Boots, Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster with Raven. Si Warden ay naka-Eternal Tomb, Healing Tomb, and Dragon Duke. Sorry, Meteor... Anong Meteor? Minion Prince! Minion Prince ay Dark Orb, Meteor Staff. Okay. RC Charge Dragons? Talaga ba, sir? Gusto ko yan. Okay, quick spell sa may reach spell compartment. Magpapop na siya dito ng Haste Vial. Hindi pa. Ay, namatay yung Spirit Pack, sir. Sinumpit nung Guardian. Okay. Ito na yung Haste Vial niya. Okay, meron pa siyang isang Invi dito. Nice. Last Invi. Wow! Okay, kailangan niya na mag-drop dito ng troops, sir. Ayan na nga. Ito na yung dragons niya. Sa may Town Hall part. Siege Barracks para pang counter funnel sa upper part. Okay, here we go. And si Dragon Duke dito sa may bandang ilalim. Okay, na naka-Raven. Ayun pala yung plano, sir. Merong Furnace dito, kaya lang wala siyang poison spell. So, isang totem spell na lang yung natitira dito para kay Logan. Tignan nga natin, sir. Tignan nga. Actually, safe yung... Oh, good choice yung Raven dito, ah. Good choice yung Raven dito. Ganda, pre-activated dito yung Rage Spell compartment. So by the time na nandito yung mga troops dito ni Logan, wala nang Rage Spell tower dito na naka-activate. Okay, meron pa siyang Stun Blaster kay Dragon Duke. Super Minions yun naman ang kanyang Siege Barracks. And nagpop na agad siya dito ng Dark Orb kay MP. Kaya lang nasa taas dito yung mga dragons niya. Si MP dito nag-activate na yung Phoenix. Mukhang bibigyan siya ng problema ng Revenge Tower, guys. Eto yung problema dyan, yung Revenge Tower. Kakapusin siya dito. Uubusin ng Revenge Tower and Fire Splitter team yung mga remaining troops and heroes niya. Kakapusin si Logan dito. Nice try lang. Ano ba yan, Charlotte? Ha? Kalma ka dyan.
Shoutout kay Charlie Mac na fantasy ako. Hoy! Shoutout daw kay Charlie Mac na fantasy si Miss Lucky. Di naman blurred sa akin, idol. Using puso yung base na yan. Pusong-uso yung base na to. Ooh! Nice defense para kay Stars and nice try lang para kay Logan. Si Logan, last name niya yan. First name niya, Bet. Okay, eto na, si Gaku. Second attacker from Zeus Esports. Good luck. Meron siya ditong Root Rider Valkyries. Okay. Oy! May wombo combo si Gaku, guys. Okay, mag-start siya dito ng RC Walk. Si RC ay naka-Electro Boots, Rocket Spear, Dragon Duke, Rocket Backpack with Fireheart. Si Queen, Giant Arrow action figure. Si Warden, Rage Gem, Eternal Tomb. Kakaiba to. So, instead of Dragon Riders, Root Riders ang baon dito ni Gaku. With wombo combo, Giant Arrow, Rocket Backpack. Okay. Tignan natin ang plano dito ni Gaku. Ganda ng value ng RC Walk dito. Boy pa yung Spirit Fox. Okay, recall out. Eto na. Gagamitin na ba? Okay na, ito na. Triple Quick Spell. Giant Arrow. Rocket Backpack! Uy! Gaku! Ano nangyari, sir? Hindi tinamaan ng Giant Arrow? Hindi nyo nakuha yung Clan Castle, Multigear, and yung Fire Speeder. Ewan ko, ha? Pero parang kanina tinamaan naman ng Giant Arrow, pero the please lang ata. Anyways, eto yung kanyang mga Root Riders. Okay, tignan natin. Tinamaan ba? Tabingi, no? Yung Giant Arrow yung tabingi. Sayang. Mamaya, tignan natin ng mabilisan kung ano nangyari doon. Pero okay, dito pa rin naman pumunta yung mga troops niya. Problem solved. Kaya lang ito problema yung Monolith, guys. Problema yung Monolith dito. Okay, si Queen at Dragon Duke nasa may bandang ilalim pa. Overgrowth spell sa Rage Spell compartment sa taas. Meron na lang siyang dalawang Invi dito and meron pa siyang Eternal Tomb. Okay na, ginamit niya na Eternal Tomb kay Warden. Buhay pa naman dito yung 4 na heroes niya. And meron pa siyang dalawang Invis. Tignan natin kung kakayanin pa ba ni Gaku to. Buhay yung 4 na heroes niya, guys. Malakas ang damage output nito. Promise. 4 na heroes yung buhay dito. So dito sa may bandang taas, kaya ata to, basag to, guys. May dalawang Invis si Gaku dito eh. As long as buhay yung Archer Queen dito, Warden and RC, malaki yung damage output dito ng mga natitirang heroes niya. So eto na nga, meron pa siyang isang Invi dito na natitira. Wasak, guys! Wasak! Grabe naman yun! Kahit sumablay dito yung plan A ni Gaku, hindi yun naging problema sa kanya. Masesecure pa rin ni Gaku dito ang pangalawang 3-star. Galing sa Zeus Esports. Wow! Meron pang swag na Invi spell. Grabe ka naman, Sir Gaku. Ang lupit. Wombo combo, RC Walk Root Rider Valkyries. Grabe, sir. Isang mabilisan nga lang, sir. Kung tumama yung Giant Arrow. Tabi nga, hindi nga tinamaan, guys. Sayang! Isipin nyo kung tinamaan ng Giant Arrow pa yon, overkill, no? Grabe si Gaku. Eto na. Ang second attacker from Crewe Esports, si Mike Storm. Good luck. Meron siya ditong throwers. Okay, Rocket Backpack. Giant Arrow combo. Oh, okay. This time throwers naman yung baon ni Mike Storm. Tignan natin. Si King ay naka-Giant Gauntlet, Rage Vial. Okay, ito na. Quick spell sa may bandang gitna. Giant Arrow. Nice. Rocket Backpack. Rocket Backpack. Okay. May mga nakuha namang magandang value doon, including Clan Castle. Pero ina-expect niya atang makuha yung... Siguro ina-expect niya makuha yung Ricochet Cannon, both Ricochet Cannons and yung Multi-IT. Anyways, tignan natin. Eto na yung kanyang mga throwers sa may left side. Ice Golem and King sa may 12 o'clock. Okay. Sayang, no, kung nakuha niya to. Laking kabawasan sa ano to. Tignan natin kung magbibigay ng problema. Grabe, ang sakit ng lava launcher! Nategi yung Archer Queen! Binato ng lava launcher! Ang sakit. Okay. Slowly. Oy, namatay na rin dito yung Dragon Duke niya. Nag-activate na yung Phoenix. Zoom in natin. Ito lang yung mga natitirang troops niya. Nasa may Town Hall Park. Okay, Overgrowth spell sa may bandang ilalim. Revenge Tower and Lava Launcher, including Scatter Shot. Ang dami niya pang spell support dito si Mike Storm. Tignan natin paano niya i-manage yung mga remaining spells niya.
Meron pa siya dito isang revive spell ah. Pero masakit to eh. Lava Launcher, Scatter Shot, and Revenge Tower. Tignan natin. Yung pwesto ng Dragon Duke niya ay nandito. Ito yung Dragon Duke. Okay, Totem Spell, Revive Spell. Sir, para sa... Ah, okay, para sa Lava Launcher. Kaya lang, ayaw ng Lava Launcher. Ayaw banatan dito yung ano. Sir, wala sa range. Ayun o, nasa loob. Dapat dito sa labas. Dito. Okay, problem solved. Andito na si Dragon Duke para i-secure dun yung Lava Launcher. Nag-drop siya dito ng Skeleton Spell pang distract sa Revenge Tower. Kaya lang, binabanatan na ulit dito yung kanyang Dragon Duke. Wala na siyang Totem Spell dito. Okay, free spell yung ginamit niya sa Defending Queen and Revenge Tower. Yung throwers niya dito nasa may bandang up right side. Makakadepensa ang base ni Kazuma dito. Kakapusin si Mike Storm, guys. Yung Warden dito, magpo-front pa yan eh. Ay, nahihiya pa, Warden. Diretso ka na. Ayan na. Nahihiya ka pa eh. Tinan mo yung Warden, di ba? Nahihiya ka pa eh. Oh, front na, Warden. Gawin, Ice Golem. Ay! Warden, guys. Lapit ka kay Queen, Warden. Lapit ka kay Queen. Ay, nahihiya pa. Shy type pa. Ay. Okay, gumamit siya ng free spell dito sa Revenge Tower. Kakapusin din siya dito eh. 10 seconds remaining. Meron naman siyang enough firepower, kaya lang yung oras wala na si Mike Storm dito. Ayun, meron pang bouncer dito. Hinarangan pa ng bouncer. Nice try lang para kay Mike Storm and nice defense para kay Kazuma. As of the moment, meron na silang tig-2 attacks pero lamang na lamang dito ang Zeus Esports dahil hindi pa sila sumasablay. Okay, ito na si Stars. Pero returning player lang ako ng 2021. Okay, si Stars dito ay may dalang Mass Dragon Riders with... Ito na! Another Wombo Combo! Giant Arrow Action Figure, Rocket Backpack Fireheart, Meteor Staff Dark Orb, Warden Healing Tomb, Eternal Tomb. Good luck para kay Stars. Okay, ito na. Quick Spells! Uy, Rocket Backpack agad! Giant Arrow! Wow! Grabe naman si Stars. Yung accuracy, diretso. Ibang klase ka, ang bilis pa guys. Nakita nyo yun? Ang bilis na pagkakadrop ni Stars doon. Tapos gitnang-gitna. Sir, ibang klase talaga yung daliri mo. Nakaganon pa yan guys. Ay, bawal pala yun, sorry. Pero nakita nyo, pag naka-camera on match, ganun yung pumindot eh, si Stars eh. Okay. Gumamit na siya dito ng Dark Orb. Ganda. Good start to para kay Stars. Ang dami niya pang totem spells. Sir, yung value pa lang eh. Parang wala ng base eh. Teka. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb. Ito ang problema, yung right side. Totem Spell, okay, nice one. Rocket Balloons pang support. Nicely done. Another Totem Spell. Oy, sumabog dito yung Dragon Duke pero walang problema. May Revive Spell siya dito. Meron pa siyang Totem Spells. Sir, malabong makadepensa tong base ni Logan. Legit, grabe. Yung value pa lang dito. Nung Rocket Backpack, saka nung ano tawag doon? Giant Arrow, grabe. Diretso. Uy! Huwag mo sabihin. Hindi, wasak talaga. Wala. Ang bilis. Grabe ang bilis ni Stars. Nako, ban. Wag. Natatype nila pagla. Ang bilis guys, promise. Ang bilis nun. Wow. Beautiful attack. Galing kay Stars. Grabe, sobrang bilis. Ano yung 1 minuto lang? Ibang klase ka, Stars. Isang mabilisan nga, grabe ka naman mag-giant arrowin, ano? Tuwid na tuwid. Perfect tile. Grabe yun. Tuwid na tuwid, guys. Galing, ang hirap nun, promise. Top 1 global player, guys eh. Ano pang i-expect natin kay Stars? Top 1 global player. Okay, eto na. Third attacker from Crewe Esports, si Flaming Dragons. Good luck. Meron siya ditong Root Rider Valkyries. Okay. Meron din siyang pang wombo combo dito. Rocket Backpack Fireheart, Giant Arrow Action Figure, and si Grand Warden na Eternal Tomb, Rage Gem, RC Rocket Spear, Electro Boots. Okay, parang yung attack ni Gaku kanina, guys. So, parang mauuso na talaga tong Giant Arrow Rocket Backpack, no? Tapos, kung anong strat yung gusto mong gamitin, pwedeng throwers. Okay, ito na. Quick spell sa may pinakagitna. Okay, Giant Arrow. Hindi pa. Kailangan tumutok sa may hero hole nito. Yung Giant Arrow niya, kaya lang mare-repair yung gitna. Hindi. Okay, ay, balik ko, sir. Okay. Hindi
Di nakuha ni Flaming Dragons yung mga gusto niyang defenses ton. Medyo baliko yung Giant Arrow niya, pero okay, tignan natin. Hindi niya nakuha yung mga core defenses. Kumbaga parang ganito na siguro yung magiging meta ngayon. Rocket Backpack Giant Arrow, and then ikaw na bahala kung anong troops yung kasama. Pwedeng Root Rider, pwedeng Throwers, pwedeng Dragon Riders, pwedeng Dragons, Dragon Riders. Diba? Parang ganun yung nangyayari ngayon, guys. So kahit ground and air troops, pwede nyong gamitin yung ganun combo. Okay, nice. Dahil dito sa Rocket Backpack, ang sarap manood ng worlds, guys. Ang sarap manood ng worlds. Ewan ko lang kung i-nerf ni Clash of Clans to or ni Supercell. Pero sana wag. Pwedeng wag na para medyo makakita tayo ng mga kakaibang attacks, diba? And masarap panoorin, entertaining. Okay, nag-pop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. Meron na lang siyang isang totem spell dito. Problema yung lava launcher dito. Okay, yung problem solved. In-snipe ng RC. Okay, last totem spell, ginamit niya na sa may bandang taas. Kaya lang yung Warden dito, alanganin yung pwesto. Alanganin yung pwesto ni Warden. Okay, buti na lang, hinil ng healers. Sayang, feeling ko wasak to, guys. Teka lang, may pag-asa pa naman pala. Teka. Baka mag-jinx din, mamamatay yung Warden niya. Mawawalan siya dito ng Rage Aura. Feeling ko wasak sana to. Pero hindi niya talaga tatamaan yung ito, hindi niya talaga tatamaan yung Ricochet Cannon and Multi-IT kung magja-Giant Arrow siya dito. Hindi niya tatamaan yun. Ito lang talaga yung tatamaan ng Giant Arrow niya. Pero anyways, it is what it is. Nice try lang para kay Flaming Dragons. NT lang, sir. Di yan man-nerf. Balance lang naman eh. Tingin ko balance lang din naman. Oo. Nice try lang kay Flaming Dragons. Nice defense para kay Ryuta. As of the moment, may tig-3 attacks na sila pero grabe. Hindi pa sumasablay ang Zeus Esports dito. Lamang sila ng 3 stars and 6.6%. Grabe. 6.9, lucky number. Anyways, eto na. Fourth attacker dito ng Zeus Esports ay si Yata. Okay, Dragon Riders din ang baon ni Yata. Mukhang ay, hindi. Hindi, okay. Ano to, Queen Charge? Queen Walk? Hindi. May one healer. Ano to? Queen Walk nga to, guys. Frozen Arrow Invivial, one healer. Okay, eto na si Queen with one healer. Yata? Sir, di ba mamamatay yung Queen mo dyan? Ay, yung healer mo. Okay, nice. Okay, one healer. Kaya ba yan i-sustain yata? Okay, nagpop na siya dito ng Invivial. Ini-expect niya makuha dito yung Revenge Tower, guys. Kaya lang, ako distracted. Okay, nag-invest siya dito ng totem spell. Gusto niya kunin dito yung Revenge Tower. Kailangan niya pa ng isang extra spell. Okay. Gusto niya lang kunin yung Revenge Tower doon. And then Flame Flinger. Si Warden ay naka-Eternal Tomb, Healing Tomb. Si MP, Meteor Staff, Dark Orb, Dragon Duke, Fireheart, Stand Blaster. Okay yata. What's the plan? Eto na. Totem spell, multiple Dragon Riders. Here we go. With Warden and MP. Eto na si Dragon Duke sa may kaliwa. Okay, nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Grand Warden. Pumunta yung MP sa may bandang taas. Kailangan pa naman yung Dark Orb dito sa may bandang gitna. Sinabotahe siya ni MP dito, pumunta sa taas. Okay, Overgrowth spell muna sa may Fire Spitter including Monolith. Okay, nice. Wala na siyang totem spell dito Okay, maganda na yung pwesto ng MP dito. Okay, nag-pop na siya dito ng Dark Orb para tamaan yung Guardian. Kaya lang, teka lang, yung Town Hall. Delikado ata si Yata dito, guys. Super Minions lumabas sa may Flame Finger sa may right side. Kailangan niya protektahan dito yung Inferno Dragon na nasa gitna. Kasi yung Town Hall dito ay Yata. Revive spell. Yata. Okay, inuna niya okay, perfect tile yung free spell. Nasama dito yung Defending Archer Queen. Inuna muna niya yung Guardian. Kaya lang tinamaan na Seeking Air Mine at tiraro.
Nice try lang para kay Yata. Makakasecure ng piso dito. Ang Zeus Esports. Aray ko. Minala, sad boy Yata for tonight's video. Nice try lang Yata. Okay, ito na si Pancake is here. Next attacker from Crewe Esports. Okay, Super Bowlers. Dragon Duke. May Dragon Duke ka ba? Wala siyang Dragon Duke. Ay, wala. Wala siyang Rocket Backpack. Okay. Si Grand Warden ay naka Eternal Tomb Rage Gem with Sneezy. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si King ay naka Earthquake Boots Spiky Ball and Fireheart Stun Blaster naman kay Dragon Duke. Okay, Super Bowlers yung baon dito ni Pancake. Sir! Oh, medyo sloppy yan ah. Okay. No worries. One totem spell lang naman yung nagamit niya. Pero hindi niya kailangan gumamit ng totem sana dun. Okay, ito na si Warden. Ito na pala si Queen. Pinul na si Warden. Okay. Ito na yung kanyang mga Super Bowlers. 3 piraso lang to guys ha. So kailangan niyang protektahan to as much as possible. 3 piraso lang yung Super Bowlers niya. Yeti pang counter funnel. Okay, successful dito yung wall breaker. Dying na yung isang Super Bowler. Okay. Nahihil naman ang healers. Meron siyang jump spell dito ha. Okay, yun na. Team wrap niya sa gitna para magkaroon ng access. And then, early overgrowth spell. Hindi early. Overgrowth spell lang sa may bandang Revenge Tower. DC. Okay. Oy. Ano yun? Ako ba yun? Hindi. Umikot pa ng dalian. Malamang after ng duration ng overgrowth spell, saka siya magpapop dito ng Eternal Tomb. And then Rage Spell. Pero kailangan niya na ipop dito yung Eternal Tomb. Promise. Okay na. Nice. Sakto lang. And then nagpop na agad siya dito ng Earthquake Boots, Spiky Ball Kicking, and then Rage Spell sa kanyang mga Super Bowlers. Tignan natin. Kailangan niya makabuild ng momentum dito. Yung super... Aray ko! Tinamahan na scatter shot yung 2 Super Bowlers na Tegi. 1 piraso na lang agad yung natitira dito. Eto na si Dragon Duke sa may bandang ilalim. Nagpop na rin pala siya dito ng Stun Blaster. Nagpop na rin siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Makukuha naman ng Dragon Duke dito yung Fire Spitter. Okay. Ito na lang yung problema niya, yung upper part. Compartment. Last free... Okay, ginamit niya dito yung free spell sa Archer Tower para mag-regenerate dito yung kanyang Dragon Duke. Yun ba yung tamang call, sir? Or dito niya ginamit yung free spell para makasurvive to? Ewan ko, hindi ko alam. Pero feeling ko dito dapat yung free spell, sir, sa taas. Anyways, nice try lang para kay Pancake. Actually, hindi rin. Pwede rin pala din sa baba. So, ewan ko. Nice try lang para kay Pancake and nice defense para kay Yata. Mukhang nahihirapan ng Crewe Esports dito sa mga base layouts ng Zeus Esports. Okay, ito na. Last attacker ng Zeus Esports, si Kazuma. Meron na naman siya ditong Super Witch. Teka lang, Fireball Super Witch. Rocket Backpack, Giant Arrow Combo. Okay, Kazuma. Meron siya ditong Fireball, Giant Arrow, Rocket Backpack. Let's go. Wow, Metal Pants and Meteor Staff. Kakaiba talaga to si Kazuma. Build diff. Metal Pants. Okay, mag-i-start siya dito ng Fireball kay Warden. Quick Spell. Fireball, Giant Arrow, Rocket Backpack! Okay. Pang setup lang ba yon, Kazuma? Okay. Eto na yung kanyang mga Super Witches. Let's go. Totem Spell, pang distract sa Ricochet Cannon. So, mamamatay dito yung kanyang Dragon Duke. Mamaya na lang niya bubuhayin yan. Oh, yung Warden ni Kazuma dito ay pulado na agad. Binabato ata ng Lava Launcher. Aray ko po! Sabi na nga ba? Nako, delikado agad si Kazuma dito, guys. So, hindi niya na mabubuhay yung Dragon Duke mamaya sa taas. Kailangan niya dito yung Grand Warden, yung Rage Aura. Pero, ano na ang plano, Kazuma? Aray ko! Another
Lava launcher hit. Namatay yung Archer Queen. Wow. Devastating. Para kay Kazuma. Grabe yung lava launcher damage, guys. Okay, ginamit niya dito yung revive spell kay Minion Prince. Hindi makukuha ni Kazuma to, sir. Pero yun nga, panalo pa rin naman sila since nakasecure ng 2 stars dito si Kazuma. Pero yun nga, medyo grabe yung lava launcher. Grabe yung lava launcher. Sobrang sakit ng lava launcher. Dos pa rin naman, oo. Panalo pa rin sila dyan. Nasa white team mo boss ang laban ng F-Ching. I-drag pa din ba niyan? Dragon Riders yung gamit kanina ni Lian eh. With wombo combo. Ang ganda, ang ganda. Upload ko parehas tong matches nila. Maganda parehas yung matches eh. Or baka sa ano ba bukas, Sabado. Baka pahinga ako ng linggo. Sa linggo ko na lang upload yung isa. Ewan ko, bahala na bukas. Pero kung may magandang laban sa linggo. Hindi, mag-stream ako bukas, Sabado eh. Sa linggo baka, hindi ako sure. Pero yun, nice try lang para kay Kazuma. Panalo pa rin naman ng Zeus Esports dito. Testing lang daw sabi ni Kazuma. Testing nga lang, Boss RB. Nerf Kazuma na ba? Ewan ko lang. Hindi niya napansin eh, yung Warden na mula. And kahit napansin niya, ako late ko na rin napansin eh. Nung napansin kong binabato ng lava launcher, ongoing na rin yung pangalawang bato ng lava launcher sa Warden eh. So hindi niya talaga masisave agad unless nakita niya agad nung first hit pa lang. Nice try lang para kay Kazuma. So yun nga, kahit maka 3 star dito ang Crewe Esports ay wala na silang habol. Panalo na dito ang Zeus Esports. Okay, ito na. Last attacker from Crewe Esports, si Drov. Good luck. Okay, double in B. Fireball! Nice! Good start para kay Drov. So meron siya ditong Fireball Throwers. Dragon Duke, Fireheart Stun Blaster, si RC, Rocket Spear Seeking Shield, si Queen, Magic Mirror Action Figure, and yun nga, Fireball Rage Gem naman kay Warden. Fireball Throwers ang panapos dito ni Drov. Uy, masakit to pag pumasok sa Regis ng Queen. Masakit to. Kailangan niya ng spell support dito mamaya. Spell support, sir? Sir, spell support, sir? Spell support. Okay, revive. Problem solved. Problem. Okay, okay. Okay, sige. Mali ata Giant Arrow niya. Simba ka muna boss sa linggo. Baka mabawasan sa lang mo. Oo nga, mukhang tama ka dyan, MJ. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. Papuntang taas. May last match pa, boss. Wala na. Bukas na ulit, guys. Bukas na ulit. Labas-pasok ka lang sa live. Oo nga. Kunyari dyan sa Crewe, bakit same layout yung base? Hindi ko rin alam eh. Yung warden niya dito ay low na. Teka lang, sino binabanatan ng lava launcher? Aray ko. Ang sakit na itong pinasok niyang area. Okay, nakuha naman agad dito yung Revenge Tower. Lava launcher. Aray ko! Ay, hindi. Buti na lang. Clone lang yung namatay sa Queen. Kaya lang nandito na siya sa range ng lava launcher, guys, ha. Okay, in-overgrowth niya muna. Nararamdaman niya yung lava launcher. Masyadong mahapdi. Okay na, ito na si Dragon Duke sa may taas. Si King pala ay si RC ay nandito sa may bandang ilalim. Nag-pop na rin dito yung Phoenix ability. Okay, Stun Blaster ginamit na rin. Out of spell support na dito si Drov. Kapal pa dito ng mga defenses. Igaku. Tingnan natin. Marami pa rin naman siyang throwers dito. Boy pa si Queen and Warden and multiple throwers. Etong lava launcher. Bang! Oh, grabe kalahati! Oh, grabe yung lava launcher. Kalahati sa Warden. Ayun na, matutuluyan na si Tatang. Grabe yung lava launcher talaga, guys. Nakita niyo yung binato si Warden. Kalahati yung buhay. Makapdi. Ayun nga, naubos na dito yung mga troops niya. And heroes. Nice try lang para kay Drov. Lava launcher ba best craft? Sa ngayon, lava launcher ang best crafted defense. Shoutout daw si Mary Joy Erago, Boss Ken. Oy, shoutout kay Mary Joy Erago. Sabi ni Romel Dooma. Nakikita ko kasi puro naka-lava launcher. Halos lahat. Yes. Majority ng mga players ngayon, lava launcher yung priority. Nice try lang para kay Drov. And yun nga, nice try lang para sa Crewe Esports.
Congratulations, Zeus Esport, for winning this round against Crewe Esports. So sila magpo-proceed dito sa next upper bracket match ng Vortex Lunatic League Season 2. Babagsak sa lower bracket ang Crewe Esports. GG's guys.